Mga kaibigan, mayroon po tayong i-upload na video na talakayan namin sa SLTV channel, mga kaibigan. Ngayon, lalagyan po natin ng reaksyon upang sa ganun ay magkaroon po tayo ng kaunting mga mauunawaan sa mga bagay na aming tinalakay. Hindi ko makuha yung point mo, kapatid, sa ano kasi hindi ko makuha kung ano yung gusto mong ipunto Ayan. Kaya sabi ni Kristo, pag ang tao mo diretso pasok sa kawan, tumalon daw sa pader, diretso sa kawan, ang tawag ni Kristo dyan ay tulisan at kawatan. Yes, Kasi yung tao, magnakaw. Kaya kasi ang tao hindi dumaan sa pintuan na si Kristo ang pintuan, dapat dumaan muna ang tao kay Kristo para makapasok sa kawan sa yung tinawag na iglesia. Di ba? Hindi ka kasi pwede makapasok sa loob kung hindi ka dadaan doon sa pintuan. Kaya ang sabi ni Kristo, kung mag-over the bakod ka, ang tawag sa iyo, tulisan at kawatan. Di ba? Pero para sa akin lang, ang tao hindi dapat pumasok sa iglesia diretso. Dumaan muna kay Kristo kasi ang pintuan ng kawan. Wala namang problema itong kapatid na Romeo. Pwede po. Brother Sel, pwede ko bang sagutin si Romeo? Sige. Upo lang dito, mga kaibigan. Sige, habang hindi ko kayo masyadong mapapakinggan. Sige, kapatid na lakasan ko lang. Sige, kapatid na John. Si Brad Romeo, pinapaliwanag ko na dapat pumasok kay Kristo na pintuan. Kaibigan, ang pagpasok lamang, tandaan mo ito, kay Kristo ay sa pamamagitan lamang ng tamang bautismo. Wala pong ibang paraan. Anong gamitin? Tama yung sinasabi mo, kaibigan. Sandali lang. Bago ka nga sa iglesia, papasok ka sa pintuan na si Kristo. Pakinggan mo yung Sandali lang. Pakinggan mo yung tanong. Sandali lang. Sige. Kung ikaw ba yung magbautismo, anong gamitin mo? Tubig o espiritu? Tubig. Tubig? Opo. Si Juan Bautista nagbautismo sa tubig sa pagsisisi. Si Kristo naman si Kristo naman nagbautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Yes. Ang tanong diyan, kung magbautismo ka ng tubig nga ang gamit mo, patay na si Juan Bautista, sino ba ang nag-utos sa iyo? Kaibigan, may instruction na sa Bible. Sila Wala. yung mga example. Sa kanila inilatag kung paano gagawin. Pero nakasulat na po sa Biblia. Ang kautusan, nakasulat na po sa Biblia. Kaya yung papahayagan ng tamang bautismo ay may karapatang magbautismo. Ang tanong, sino anong tawag dyan? Nagbigay ng kautusan sa inyo na magbautismo kayo ng tubig na si Juan Bautista patay na. Nakasulat na po yan sa Biblia. Wala nakasulat sa Biblia na magbautismo kayo ng tubig. Oo, nakasulat na sa Biblia. Wala nakasulat sa Biblia na magbautismo kayo ng tubig kasi si Kristo, ang bautismo niya, Espiritu Santo at sa apoy. Bakit magtubig pa kayo? Sino nag-utos sa inyo? Kaibigan, hindi ka Wala naman masulat sa Biblia, tubig gamitin. Pero tandaan mo ito, sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo na kailangan mabautismuhan sa tubig. Andyan sa Biblia yan.
Si Kristo nagbautismo ng Espiritu Santo at apoy. Bakit siya nagutos sa inyo ng tubig? Teka, huwag tayong mamimilisyo po kaibigan ha, kasi matanda na rin ako, matanda ka na rin siguro, hindi lang nakikita yung mukha mo eh. Ngayon, ganito kaibigan, dahil sa stand mo na yan na ang Kristo ay siya ang magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Kaibigan, ito, totoo yan sinasabi mo, hindi ko kinokontra. Na si Kristo lamang ang magbabautismo ng Espiritu Santo at apoy. Wala po dito sa lupa yan, kaibigan. Wala sa lupa? Wala sa lupa yan. Bakit? Hindi bumautismo si Kristo dito sa lupa. Kahit isa, wala siyang binautismuhan. Alam mo po ba yon? Kaya nga, wala siya nagbautismo sa lupa ng tubig. Kaya siya nagbautismo sa Espiritu Santo. Apoy. Huwag kang magulo. Hindi tubig. Ang bautismo ni Panginoon Jesucristo ay Espiritu Santo at apoy, pero hindi dito sa lupa. Pero ang Biblia, inaatasan ang tao dapat mabautismuhan, paghuhugas ng kasalanan ang tawag. Pagsisisi at paghuhugas ng kasalanan, dalawa po yan. Sa panahon ni Juan Bautista, ni Bautista, ganyan ang ginagawa. Magbautismo sa tubig para sa pagsisisi sa kasalanan. Sa panahon ni Juan, ipatay na siya. Tama naman yung Ipatay na sinasabi siya, mo. ginagawa sa inyo. Tama naman po yung sinasabi mo na ang bautismo ni Juan na lubog sa tubig ay tungo sa pagsisisi yan, tungo sa kamatayan. Kaya nga sinabi niya, bautismong pagsisisi. Pero ikaw kaibigan, sa tanda natin na ito, na nagbabasa ka ng Bible at napakagaling mo na rin, nabasa mo ba sa Biblia ang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan? Nabasa mo po ba? Ang mga aral at turo ni Kristo, yun ang ibautismo sa atin. Mag-bautis mo talaga sa tubig, kaibigan. Yun ang pagpasok kay Kristo. Pagkatapos mo itatagpag ang mga aral. Wala yan magbabasa sa Biblia kahit itanong po kay Bro Isil. Kunin mo ito ha. Pakinggan mo lang. Maniwala ka sa hindi. Ang pagpasok mo, kaya ka nga dinodoktrinahan, ang pagpasok mo upang mabautismohan ka, pagkatapos mong mabautismohan, idadagdag lahat ng mga bagay-bagay na aral. Dahil magpapatuloy ka nga sa kikipagkatipon na eh. Ngayon, paano ka papasok sa tamang iglesia? Kailangan mabautismohan ka ng... Hindi ka pwede papasok sa iglesia, dapat dumaan ka muna ng Kristo sa mga aral niya. Tama Hindi ka pwede magdirekta. Sinasabi ko sa iyo, the only way to enter Jesus Christ, take note, the only way to enter Jesus Christ, yung pintuan na sinasabi mo, is to receive the baptism, water baptism. Yan ang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan, yung itinuro ni Kristo. Yan ang itinuturo ko ngayon dyan. Simula pa lang po ako nagtuturo niyan. Wala yan mababasa sa Biblia kahit ito. Ngayon, kaibigan, Kahit ipatanong ko pang Isil TV. wala naman problema. Nasa platform tayo na nagbibigayan tayo ng mga kuro-kuro o kaya pagkaunawa. Haka-haka na lang kung haka, no? Depende sa umuunawa at nakikinig. Ngayon, ganito kaibigan, napakaraming pastor, napakaraming nagsasabi dyan, the only way, the truth and the life. Paano mo nga tanggapin? Lahat ng born again, tanggapin mo lang daw si Kristo, pero paano? Wala. Walang pari, walang pastor, walang ministro, walang apostol na hintil. Ang lahat kay Kristo na. Si Kristo walang kamatayan. Ang tao may kamatayan. Magpastor-pastor ka pa? Ano ka? Nakaloko ka ni Kristo. Sa katalinuhan mo kaibigan, sa katalinuhan mo, dapat magtatag ka rin ng sa iyong sarili para mangaral ka. Ay, bawal na magtatag, bawal na. Kay Kristo na lang. May aaral. Ano nga silbi dito sa amin, sa iyo? Ano nga silbi namin Bawal na magpastor si Kristo na lahat. Ang tayo mga hintil. Tayo mga hintil, pangkat tayo sa katawan ni Kristo. Hindi tayo magtayo-tayo ka ng samahan.
Yes. Kung tao ka ba ng samaan, Ay, magpatol-patol ka pa, mamatay ka man sa Kristo, hindi mamamatay. Hindi yan pwede palitan. Ang tao, hindi pwede pamalit sa papel ng Kristo. Ayaw kong kausap yung ganyan. Ayaw magbigay. Okay na. Ano magbigay? Next na lang. Next na lang. Baybayin mo ang buong kasulatan, istadihan Ayan, mo, si Juan, Mencho. mag-aralin mo si Kristo, mag-aral ka ni Kristo. Maganda yung salita ni Mencho, kaibigan ni Esel, wala ba siya? Huwag kang mag-aaral sa mga grupo-grupo. Ayan si Ivan, kapitan, ano rin nito, yung isang kasama mo na may edad na MCGI, Brad Esel, ano pangalan mo? Pwede sila narinig ko ako, but Nakatulog yun. Oo. Nakatulog yun si Dalton. ano Brad Rob? Brad Dajon, tapos na ba? Yan. May tanong dito, tanong ni Michael Babiato. Moderator, please. Pumasok ka na lang kaya, kapatid na Michael, Pasok ka na, Michael, mag-moderator ka dito sa dalawa. pwede pa naman. Pwede pa naman. Moderator. Brad Rob, Kaya, kamusta? alam mo, itong talakayan na ganito maganda, dapat may moderator. Matagal na ako dyan sa channel na yan, pero dapat may moderator kasi pag may nag-uusap, may moderator. Bawal na ang debate sa panahon ni Kristo. Ayaw ni Kristo. Bawal sa iyo, Basahin mo ang kaibigan, Juan, pero basahin mo ang buong katulatan. Bawal na ang diskusyon at debate. kanino bang Ayaw time ni ngayon? Kristo O, tingnan mo. na ang tao pumasok sa Kanya dahil sa debate. Ang gusto ni Kristo ang pumasok sa Kanya kusang loob. Ganito, ang masasabi ko sa iyo, kaibigan na Romeo Manongas, kung meron kang religion na ikakasa dito, maganda. Pero kung wala kang religion, ikakasa, nakaano ka lang, nagsusuri ka lang, huwag kang magpumilit. Mamulot ka ng aral, ha? Ba't ka pa? Ng leksyon. Ba't ka pa magtayo ng samahan? Kasi wala kang samahan na itinitindig. Ang samahan natin, isa lang, ang ulo, si Kristo. Dapat tayo sangkap. Bahala ka dahil hindi kami pwedeng umanib sa iyo, kaibigan. Kami, Huwag kang mag-ianib sa akin. Huwag kang mag-ianib sa akin. Kay Kristo ka umanib. Tayong lahat ng mga hintil, sangkap tayo sa katawan ni Kristo. Hindi na dapat magtayo-tayo pa ng samahan, iglesia, reliyon. O, mali ka. Ano ba, nakaloko ka ni Kristo? Mali ka. Huwag Yun mali, si Kristo ang tali, si Kristo ang pastor, siya ang apostol. Hindi ka pwedeng paniwalaan dito dahil wala kang grupo na tinakasamahan. Sa akin, huwag kang maniwala. Doon ka kay Kristo maniwala. Mag-anak ka ni Kristo, huwag sa akin. Wala kang karapatang magpumilit dito dahil wala kang grupo na kinaaaniban. Wala kang karapatang pumilit. Hindi ako bumilit sa iyo. Doon ka kay Kristo. Sabi ko, wala, hindi sa akin. Hindi. Kaya nga, nagtataka naman ako dito kay Esel, ba't papapasukin niya yung mga ganyan? Dami. Anong dami? Okay na. Sabi sa iyo, ikaw, magpupumilit ka, bibigyan ka ng karapatan mo na ikaw na lang tagasalita, pakikinggan ka namin. Ano naman ang gagayain namin sa iyo, yung kalukuhan mo? Kami nagsalita ni Bro Esel, wala kaming ganyan na salita. Puro kami Kaya, sabay sa tama ni Kristo. Ikaw lang ang kuhan, ikaw lang. Wala sa hulog ka. Napapansin Yung mga yan, wala sa hulog, yung mga idea ayaw mo. sa atin yan. Ikaw, nagpupumilit ka, wala ka naman may kasa na tama. Hindi mo pwede tayo-tayo ka ng samahan. Nakaloko ka ni Kristo. Ito, sabi sa'yo, pumapasok kami dyan sa channel na iyan, itinitindig namin yung pananampalataya namin, samantalang ang pananampalataya mo ay hindi katanggap-tanggap. Okay, may tanong dito kapatid na Dajon. May Okay. tanong ko dito, si kapatid na yan, nababasa mo na lang siguro. Pagkaalam ko, ang bautismo sa apoy sa mga taong nasa pagsubok para ariing ganap. Kaibigan, ito sagot ko. Ang bautismo sa apoy ay nasa taas na po yan. Nandoon na sa kaharian ng ating Panginoon Jesucristo. Ang bautismo sa tubig dito sa lupa yan. Maaring tama o maaring mali.
Tandaan mo, ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagbautismo dito sa lupang ito, sa daigdig na ito, hindi nagbautismo kahit isa. Pagkakyat niya sa langit, doon niya gaganapin ang pagbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. That's all. Next Yan question. ang mali mo. Mali mo yan, mali mo. Huwag kang mag-ianam. Yan yung tanong niya, kapatid na Dajon. Yan yung tanong, yan ang sagot ko. Ikaw di si Romeo Manungas, nakikialam. Huwag, pigilin mo yan. Yun ang sagot ko. Mali yan, mali. Siguro sila ko. Ngayon, ano Mali sa'yo? yan, maraming maniwala sa'yo, mali. Ano sa'yo? Inatag mo rin. Sandali. Ang aral ni Kristo at turo ni Kristo, yun, ibautis mo sa atin para malaman natin ang buhay natin ito sa lupa. Ang gayat natin si Kristo. Hindi, Ang ibautis mo sa atin, aral at turo ni Kristo. Sige, sa'yo na yan, kaibigan. Hindi ko kukunin yung aral mo na yan. Sa'yo na. Magbautis mo ka ng tubig. Walang kuha na yan, walang halaga. Sige, sa'yo na yan, kaibigan, ha? Ito na Okay, yan. next. Next, may tanong pa. Sasagutin ko. Yan, kapatid na Dajon, basahin mo. Hindi ko ba nakita? Anong talata na ang bautismo sa apoy ay hindi sa lupa? Kaibigan, basahin mo ang buong Biblia. Ang sinabi ni San Juan Bautista, andito ako binabautismohan ko kayo ng tubig sa pagsisisi. Hindi yan tubig sa na tungo sa buhay na walang hanggan. Pagsisisi yung bautismo niya, lubog sa tubig po. Kasi yan ngayon, dinugtungan niya ng salita na ang kasunod ko ay mas dakila sa akin. Siya ang babautismo sa inyo ng Espiritu Santo at apoy. Ngayon, basahin mo ang Juan. Mababasa sa aklat ni Juan na si Kristo ay hindi ng hatol. Hatol ay bautismo, yung babae hindi niya hinatulan. O yan, walang hatol. Ang bautismo sa Espiritu Santo at apoy ay hindi gaganapin dito sa lupa kasi Espiritu po yung babautismuhan, hindi katawang lupa. Espiritu po yung tabot. Kaya nga po, sinabi niya sa Juan din na kailangan kayo ipanganak muli. So, dito sa lupa, magkaroon ka ng tamang bautismo. Sa langit, magkaroon ka ng ikalawang bautismo. That is the second pagkaka-born again. Wala sa programa yan. Bahala ka nga, makinig ka kung gusto makinig. Huwag ka pumunta. Kung pumunta ka, ikontra mo sa iba. Walang problema dyan. Kung hindi mo tanggapin, di okay lang, wala namang problema dyan. Basta ipahayag mo lang yun sa'yo. Ayan. Ganun yan. Itong sagot ko. Ito, ulitin ko yung sagot ko, ha. Yung talata, sabi niya, nandyan sa talata sinabi ko, aklat, hindi lang talata. Kasi po, yung bautismo sa apoy, Espiritu Santo at apoy ay dala ni Panginoong Jesucristo sa langit na. Ang tao, pag nabautismohan ng tama sa lupa, idudugtong yung bautismo na karugtong niya, which is pangalawang bautismo yan, na tama yung gagawin ng Panginoong Jesucristo sa Espiritu Santo at apoy. Wala sa hulog yun. Wala sa ulo, di huwag ka maniwala. Ikaw naman. Parang pader tumbado. Diba? Sinabi ko ba maniwala ka na? Ang stand ko, kaibigan Romeo, huwag ka magyabang masyado, ha? Huwag ka masyado. Ang stand ko, yung tanong, sinagot ko. Yung sagot ko, ibinigay ko. Ikaw nag-aaral ka ba, kaibigan? Pagka ang may sagot na, kung mali yung sagot mo, di sasabihin ng teacher wrong, di ba? Si Kristo ang ating Kung bastos kasi kaibigan, Hindi. nasa air tayo, kaibigan, broadcast tayo. Okay. Ngayon, Ito ba? gawin mong magalang lang yung pagsasalita mo, hindi Okay, ganyan. kapatid na, back to the scripture. Suriin ka lang. Ito, may sasagutin ba ako? Sino nga sa langit na babautismuhan? Sino nga sa langit na babautismuhan? May maibigay ka ba na talata, pangalan mo, para maniwala kami? Pangalanan mo, para talata. Sino nga sa langit ang babautismuhan? Ganito po, patay ka kaibigan. dyan. Pagdating ko, anong patay ako? Daldal ka ng daldal. Huwag kang bastos kasi, kaibigan. Nagsasalita ako. Huwag kang bastos, ha? Ngayon, ang
espiritu ng tao na sinasabi nyo sa huling panahon lahat aakyat, hindi po. Aakyat yan sa langit at doon babautismohan. Yung mga binigyan ng paghatol, sila po yung mga kasama ni Kristo na humahatol. Doon hatol is bautismo. Sila ang binigyan ng paghatol, pagbautismo yan. Now, kaibigan, sino ka mo yung mga babautismohan? Ganito po, pagdating dito sa lupa, maraming bautismo ginagawa. Pati Katoliko, mali ang bautismo nila mula nung 2,000 years ago, mali. Sinasabi ko mali, nabasa ko rin sa Biblia yan, ano? Now, yung mga mabautismohan ng tama, haharap sa hukuman ni Kristo, walang ligtas, lahat tayo. Lahat ng ipinanganak na tao sa lupa, kahit na one day lang na huminga, nabuhay, one day namatay, aakyat doon. Lahat tayo haakyat. Lahat ng mga gawa natin malalantad doon. Lahat, marireview nila lahat. Lahat ng araw natin dito sa lupa nandoon, makikita sa langit. Ngayon, kung sino ang tumanggap ng bautismo dito sa lupa, na tamang bautismo, yan ang babautismohan ng Espiritu Santo at po. Sila yung mapapalad na makatanggap ng ikalawang bautismo. Maboborn again sila doon. Okay. Kapatid, bago tayo magtapos, Yung kaysa ano, Kristo kasi hindi kasi putol-putol, kapatid na, back to the scripture, putol-putol. ano na lang. Ayan, rinig ako. Yan na. Okay na. Kung hindi naman cancel. Kasi sa Biblia, Brad, dalawang panghukuman. Okay. Isang Kristo at saka isang Great White Throne Judgment. Sabi dito sa mga Ikalawang Timoteo 4:1, pinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay. Dalawa kasi ang nakawakan ni Kristo dyan eh. Mga kaibigan, dito na po nagkamali si Back to the Scripture sapagkat sinabi po niya na dalawa daw ang hahawakan ng Panginoon Jesucristo na hukuman. Mali po yun mga kaibigan sapagkat isa lang po ang hukuman ng ating Panginoong Jesucristo at doon niya hahatulan ang mga buhay o mga patay. Ang binabanggit po dyan na buhay o mga patay ay spiritual po yan na kalagayan ng bawat isa. Sapagkat may mga binautismohan po ng bautismong lubog sa tubig, sila po yung mga patay. At yung mga mabautismohan naman po ng mga ng bautismong buhos na tubig, sila po yung mga buhay. Kaya yung pong stand niya na dalawa daw yun ay hindi po, sapagkat meron pa pong isang level ng hukuman. Yan po yung nasa ikatlong langit na po yan. Nandoon na po yung mga dadalisayin. Sapagkat nakasulat po sa Biblia, marami ang lilinisin, marami ang puputiin, at maraming dadalisayin. Yan po ang nakasulat mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. Mali po yung sinasabi ni BTTS na dalawang hukuman. Ano yan, kapatid? Ano kayo ulit yung talata? Ikalawang Timoteo 4:1. Brother Sel, may I help? Ako sasagot? Sige. Okay lang, sige. Kayo na bahala. Kayo ng ano. Sige, hindi po. I-moderate po kami. Brother na bro. Brother, Bulabog lang yan, bro. pilisyon pa lang ako. Huwag kang makikialaman na, Romeo. Sabi dito sa ano. Makinig ka lang, Romeo. Pwede? Ito. Back to the scripture, kaibigan. Ano na? Kaibigan, ito sagot ko. Hindi pa ako Yan ang hapon. Hindi pa ako nagtatanong bro. Yung pala ko eh. Sige. Tanong ka kasi narinig ko na yung tanong mo kanina eh. Narinig ko na yung tanong mo kanina, ganito. Dalawang hukuman ka mo. Sa langit ba yun o sa lupa? Ito nga babasahin niya natin. Ipinagbibili ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay. Kung sa iglesia to may mga patay ba doon?
O sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at kanyang kahit sabi ko, Kapag na, pag script ko, hindi maganda yung ano mo. Okay, sasagutin ko po. Ganito po. 2 Timoteo 4. Hindi po yan dito sa lupa, brother. Sa langit po yan. Yung dalawang sinasabi mong dalawa na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, doon lang po sa kanyang hukuman sa kaharian niya. o sa ano, ikalawang ito, simple is, sabi dito, at tayong lahat ay kinakailangan. Ito ay mandato, kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Ano ba yung sinasabing hukuman ni Kristo? Sa Greek kasi, yan ay bema judgment. Ang ibig sabihin ay tribunal o platform. Para yung Supreme Court, naharap ka doon sa isang platform na kung saan dito sa unang Korinto 3:12, natapwan po ang sino man magtayo na ibabaw ng pinagsasaligan ito ay ginto, pila, mahalagang bato, kahoy, ito yung dayami. Ibig sabihin, yung mga ginawa mo dito sa lupa nung nabubuhay ka, kung ano man yung mga pinagtaligan mo, sabihin, doon, idadarang yung sa apoy sa harapan ng hukuman ni Kristo. Bakit? Ano yung purpose doon? Dito sa unang Korinto, 9:24. 9:24. Sabi dito sa 9:24, hindi ba ganing nyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit lamang ay tatanggap ng gantimpala. Ibig sabihin, lahat tayo nagsisitakbo dito sa lupa. Hindi yung takbuhan na yung atleta ha. Hindi, yung nasa iglesia, pang spiritual. Kaya tayo tumatakbo. Ang purpose nun, ang motives nun, ay para sa gantimpala doon sa hukuman ni Kristo. Ngayon, yung sinasabi ni Brad Romel na dalawa yung hukuman, dalawa talaga. Yan po mga kaibigan, ang tindig po niya ay dalawa daw talaga ang hukuman ni Kristo. Yan po ay kasinungalingan na po mga kaibigan. Marami pong makakapanood nito. Bahala na po kayo kung maniniwala po kayo sa sinasabi niya na dalawa ang hukuman ng Panginoong Hesukristo. Mali po yun mga kababayan. Kaya itong si BTTS, ano po man ang tindig niya ay suriin po natin mabuti. Kasi po yung aral sinasabi niya, yung katuruan na sinasabi niya na dalawa daw ang kaharian, hukuman, ay mali na po yun. Wala pong nakasulat sa Biblia na dalawa ang hukuman ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang tagahatol. Siya po ang hukom. Kaya kung dalawa ang kanyang titindigan na hukuman, ay ligaw na po yan. Yung isa, great icon. Kaya nga sinabi doon sa akin, ipinagtagubilin hukom sa mga patay at sa mga buhay. Bakit doon sa Revelation 20, mga patay? Bakit patay? Kasi mga patay sila spiritual. Ibig sabihin, hindi sila mga born again, hindi sila mga sealed ng Holy Spirit. Ibig sabihin, sila ay hindi ligtas. Yung nandito sa hukuman ni Kristo ay mga ligtas na to. Spiritually, ang mga alive, ibig sabihin, mga buhay to. Hindi ibig sabihin na buhay na asing buhay. Ibig sabihin, sila, mga spiritually, talaga sila, hindi sila patay. Kasi nandun sa Revelation 20, nakita ko ang mga Brad, excuse me. Back to the scripture. Excuse me, kaibigan. Ito, makasingit na ako.
Huwag ka nang magkwento, magtanong ka lang kung alin ang dami mo ng kwento. Alin ba ang tanong? Alin ba sasagutin ko? Una, dito sa unang Korinto, 3:6, walang binubuksan doon na aklat ng buhay. Dito sa Revelation 11:20, Hindi. binuksan Sandali lang. buhay. Sandali lang kaibigan. Hindi tayo minomoderate. Hindi tayo minomoderate ni Brother SL eh. Sandali lang, hindi tayo minomoderate. Dapat minomoderate tayo. Ngayon, kaibigan, ang aking ang ikaw ay magtanong, sasagot ako, huwag ka magkwento ng maraming talata kasi mali po yan. Yung maraming talata kang bubuksan, mali po yan. Nasa iyo lang yun, bro, kung Oo maniniwala. yan. Kaya nga, bawat bubuksan mo kaibigan kasi pattern yan ni Brad Eli na hindi ko na yan papatulan. Huwag mong sabihin kung mali ako o tama ka. Basta maging perfect ka at hindi ako Ito na, magtanong ka Hindi ako lang, magtatanong sasagot sa'yo. ako. Hindi ako Hindi kung kukwento ka, di mag-e-exit na lang ako, magkwento ka na lang muna. May tatanong ka ba? sabing mali agad ako. Ako may resibo ako. May resibo ako. May talata ako. Ano po bang tanong mo? Hindi, wala akong tanong. Ikaw ang magtanong. Ako yung nag-interpellation eh. Ganun pala. Kaibigan, Ako lang gano'n eh. ang tindig mo, dalawang hukuman. Nasaan yung dalawang hukuman? Basahin natin. Roma 14:10. Ako may resibo ako. Hindi ako puro dada. Roma 14:10. Sagutin mo na. Ito nga babasahin ko na nga eh. Iwat lang. Pagkatay ka. Sabi dito, dapat ikaw, bakit ka umahato sa iyong kapatid? Ikaw naman, bakit pinapawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Isang hukuman to ha. Hukuman ng... yung isang hukuman. Revelation 2011. 2011. Tingnan mo kung hukuman yun nandun ha. Dalawa lang ang hukuman sa nakasulat sa Biblia. Sabi dito, at nakita ko isang malaking luklukan at maputi at nakalukluk doon at kanyang harapan at ang lupa at ang langit ay tumakas walang nasumpungan at sa nasumpungan sa kanyang lagi at nakita ko ang mga patay malalaki at maliliit at nakatayo sa harapan ng luklukan. Dito ay Great White Throne Judgment. Ibig sabihin ito ay condemn na to. Wala na itong kaligtasan. Ibig sabihin, ibubulid na lang to sa apoy. Bubuksan na lang yung aklat ng buhay. Titingnan na lang doon kung nakasulat ba yung mga pangalan nila. Doon sa unang Korinto, kailangan natin mahayag kasi para yung sa gantimpala. Wala nang ibubulid doon. Kasi sa langit na yun eh. Ako na, sasagutin na kita. Alam mo kaibigan, yung dalawang binasa mo na gusto mong ipahiwatig na dalawa nga yung hukuman, mali ka. Ang hukuman ni Kristo ay iisa lang. Nandoon sa 2 Timoteo number 4. Andun siya. Kaya nga humuhukom sa buhay at patay. Nakita mo yung binasa mo? Buhay at patay. Okay, isa lang na hukuman yan. Ang patay at buhay ang hinahatulan. Kaya nga, babasahin ko ulit ha. Wag na, kaibigan, wag na. Yun na yun. Dahil yung 2 Korinto, Tinatanong ko sa'yo ganito lang. Yung buhay at patay sana harap. Dalawa ka ba? Sa iisa lang po silang hukuman, sa iisa lang. Sabi dito, pinagtatagubilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay. Saan humarap yung mga patay? Sa buting luklukan. Ito, sagot ko dyan. Ayun ang sagot ko dyan, Magbanos. Tumigil ka muna para masagot kita. Dalaway na kasi sa Biblia. Ito, ang binabanggit dyan ng mga buhay at mga patay, ang tinutukoy dyan kaibigan ay espiritu ng tao. Naintindihan mo? Naintindihan ko yung sinasabi mo, spiritually dead at saka spiritually alive. Yan, dalawa sila, mapupunta sila sa hukuman ni Ito ang Kristo tanong ko. Saan nga hatulan yung buhay? Sa Great White Throne Judgment ba? Ang tanong po niya mga kababayan ay saan daw ba hahatulan yung mga patay?
sa Great White Throne daw ba? Wala pong Great White Throne doon sa hukuman ng ating Panginoong Hesukristo, mga kababayan. Wala po doon. Ang sinasabi ko po, mayroon pong third level na hukuman na yan na po yung sa paraiso, sapagkat sinabi po sa Biblia, marami pong lilinisin, papuputiin at dadalisayin. Yan po ang sinasabi ng ating San Juan Bautista na tuwirin ninyo ang landas ng Panginoon. Yan pong tatlo na iyan. Kung mapansin po ninyo, dito sa lilinisin, paghuhugas, ay bautismo sa tubig. Yun pong papuputiin, yan po yung bautismo sa Espiritu Santo. At yun pong dadalisayin ay yan po yung bautismo sa apoy. Ituloy po natin ang video, mga kaibigan. One great white throne judgment na sinasabi mo, kasi malamang yan nasa ibang level na hukuman yan. Bakit ka mo nasa ibang level na hukuman? Tandaan mo ito. Makinig ka muna kasi hindi mo makukuha yung idea ko kung hindi ka makinig. Ang great throne, white throne judgment na sinasabi mo, ay yan yung ikatlong level. Naintindihan mo? Yung apoy. Hindi yan bro, hindi ikatlong level. Tingnan mo ito, dito ang Ang kamatayan. ipipilit mo yung maling unawa mo, ipipilit mo, di ba? Siyempre, siya na yung natindigan mo eh. Revelation. Ipipilit mo kahit mali, di ba? Di basahin natin. Sabi dito, verse 14, at ang kamatayan at ang hadis ay binulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Anong third degree? Sinasabi mo? Ano ang sinasabi mo? Ang kamatayan, Hades. Alam mo ba ang Hades? At saka Sheol. Sige nga. Ngayon na ba? Hades at Sheol, alam mo ba? Ilan tayo po? Saan po tayo? Saan po tayo? Sige. Okay na kayo, kaibigan? Ito, nalilito ka na kaibigan. Alam mo kung bakit yung Hades at Sheol, alam mo totoo lang, yan lang ang mga pareho tayo nakinig sa aral ng mga ngaral na magagaling. Pareho tayo. Ngayon, nalilito ka ngayon, hahanapin mo, ipipilit mo yung mali. Hindi pa rin Dito sa sa'yo. mga talata na Ang sabi mo, Brad, wag ka puro salita, basahin mo yung talata. kahit basahin mo, ikaw ang bumasa, ako sasagot. Saan mo mababasa yung Great White Throne na ikatlong ang sabi mo? Ikalawang kamatayan niya nakasulat. Makinig ka. Ito sagot ko. Yung lugar kung saan hahatulan ang mga tao na galing sa lupa, yung espiritu, buhay at patay. Hindi yan yung paraiso, kaibigan. Sapagkat meron pang dadalisayin mula doon sa hukuman na yan. May dadalisayin pa. Bro, yung Great White Throne Judgment, pagkatapos ng 1,000 years, lahat Ay wala ka na. Ligaw ka na hindi. Lahat ng namatay ng hindi kay Kristo, doon dadalhin sa Great White Throne Judgment. Ang paniwala mo na 1,000 years, Hindi yun sa mga paniwala Kristiyano. mo na sa 1,000 years, kaibigan, mag-upload ka ng mga video mo at sasagutin ko. Dahil ako, nag-upload ako ng video kontra dyan sa 1,000 years. Hindi Maganda ka kung matibay ka. Yung tanong ko, I-video mo yan. ikatlong ano yun? Yung Great White Throne? Tatlong langit. Ikatlong langit? Tatlong langit. Hindi, may sinabi ka kanina, hindi ikatlong langit eh. Wala nga, yung ikatlo, sabi ko nga, hindi ko pa niliwanag. Ikatlong langit po yan, kaibigan. Bakit ko liliwanagin sa'yo? Nasa umpisa tayo ng pag-uusap.
Okay. Ngayon, Great White Throne Judgment, sabi mo, ang sabi ko, para yan sa ikatlong langit. Sabi niya kasi, Hindi lahat. Ito kaibigan, ito ha. Makaka-establish tayo ng galing sa galing ha. Tama sa tama. saan hukuman? Yung buhay, saan hukuman? Yan ang sagutin mo. Sabi mo isa lang. Man eh. Kaibigan, Nakatala sa Biblia eh. ito ha, mahaba ang oras ito. Tandaan mo ito. Yun mo na, Mag-upload ka ng video mo, sasagutin, re-reaction video ko yan. Hindi yung puro taltalan lang. Puro daldal ka lang mag-upload ka para registered, recorded. Sa upload na yan. Nagbabasa na lang. Sabi ko nga sa'yo, hinahamon kita kaibigan. Hindi na. Eto, kamo, tingnan ko kung magaling ka. Huwag mong ipipilit sa akin yan dahil ipipilit ko yung tama. Hindi ko pinipilit sa'yo yan, Brad. Dito tayo. Pinasa ko. Sabi ko nga sa'yo. Eto, yung mga tanong mo na yan, kaya kong sagutin yan. Pero mag-giveaway ka. Hindi ko tanong. Mag-giveaway ka. Ikalawang Timoteo 4:1, yung mga buhay at saka patay, saan huhukuman ang tanong ko? Sagutin ko. Sa Oo. ikalawang langit, sa hukuman ni Kristo. O yung patay. Doon din. Hindi, anong hukuman? Hindi ko sinabing halangit. Alam ko yung langit, Brad. Alam ko nakasulat na nga dito eh. Hukuman ng Diyos eh. Sa Roma 14:10 eh. Saan ba ang Diyos? Ngayon. Bakit po langit? Nasa third heaven. Alam ko yun. Hinahamon kita ngayon. Saan hukuman? Hinahamon kita ngayon na i-upload mo sa video yung tindig mo at papatulan ko. Tingnan ko kung tama ka nga. Sagot mo sa akin. Wala tayong recorded material para dyan sa sinasabi mo. Kaya nga lumalabas, kaibigan, kung wala kang kakayanan na i-record yung mga sinasabi mo, ang ibig sabihin ay bulaan ka. At tanong ko ito lang. Bulaan ka, kaibigan. Ngayon, hanggang sa wala, ano mong comment sa'yo ni SLTV para kang hindi nagbabasa, nagdudunong-dunong. Ito comment sa'yo ni SLTV. Makinig ka. Makinig ka, mag-giveaway ka, kaibigan. Brother, Alam mo, comment sa'yo, kaya eh. comment sa'yo, nagdudunong-dunongan ka lang. Ngayon ako, nag-upload ako ng video ko. Putulan ninyo yung upload ko kung kaya nyo. Wala pa ako sa pagtutol sa'yo. Ako yung nagtatanong sa'yo. Wala Yan, sige. Ako, nag-record na ako ng mga sinalita ko. Tutulan mo kung kaya mo. Sabi dito sa unang Timoteo 4:1, buhay at saka patay. Saan hukuman yung buhay? Saan Sa hukuman hukuman nila. Oo nga, sa ikalawang langit. Sa yung ikalawang patay? langit. Saan hukuman? Saan hukuman? Sa ikalawang langit nga. Ikalawang langit, yung ikalawang langit, mga ano yun eh, mga star yun eh, mga araw yun at saka buwan eh, nandun eh. Yung third heaven, Ano yan? Ang ikalawang langit, nandun ang kaharian ni Kristo. Mga kaibigan, naging KD level na po si BTTS. Nandun daw po yung mga stars sa ikalawang langit. Hindi na po biblical ang kanyang level, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, hinahamon ko po yan na mag-upload siya ng mga videos niya upang sa ganon ay matututulan ko naman. Sapagkat kung hindi niya ma-upload yung mga tindig niya, nanggugulo lang ang mga usapan, nakikipagtaasan ng boses na kung ano ang mga natutunan niya, naunawaan niya at hindi niya may re-record sa video, hindi natin matututulan yan, mga kaibigan. Kailangan po malaman natin sa kanya mismo, sa kanyang bibig mismo yung kanyang mga aral at ating tututulan naman. Ako po naman ay may mga uploads na po ako. Hinahamon ko po siya na sana puntahan niya at doon niya tutulan ang mga sinabi ko, mga kaibigan. ang ikalawang Nandun langit, ang kaharian ni Kristo. Ay, ito. Ngaungaw ka ng ngaungaw. Ngaungaw ka ng ngaungaw. Sabi ko nga sa'yo, walang kwenta yung ngaungaw mo. alam mo, nasa live tayo, nakikita nila, bulaan ka talaga.
Hukuman sa naman. I-upload ko nga ito kanina eh. Yung mamaya pagkatapos dito, i-upload ko. Lagyan ko ng reaction. Hukuman sa ikalawang langit. Wala yan. Alam mo ikaw, isa ka rin. Isa ka rin, agnostic ngayon, di ba? Wala kang sariling kwan ngayon, di ba? Inaaniban. Di ba wala kang sariling inaaniban? Kung wala kang inaaniban, hindi ka tanggap-tanggap dito ang stand mo. Hindi yan doktrina ng samahan. Tandaan mo yan. Kung wala kang iglesia na kinaaniban, nonsense. Wala nang bautismo sabi sa langit. Wala. Yan. Wala yan. Tandaan mo, Brother Sel, ito. Walang religion na, walang sektang kinaaniban yan. Magulo lang yan, panggulo. Tindig lang yan, panggulo. Ngayon, hindi niya may doktrina. Sabi nga siguro, tama na siguro mga kapatid. Ayan. Tingnan mo yan siguro kasi 2 hours na tayo. Ito. Okay na. Kapatid na tayo, bigyan mo na lang ng reaksyon. Ito, para iputuloy Lalagyan ko ng reaction ito para makarating tayo sa mga katotohanan. May request ako kaibigan, nagre-request naman din yung iba dyan. Ngayon, ito sa channel mo. Pati naman ito, Nasa ikatlong langit ang Diyos. yan, lalagyan natin ng reaction ito para sa ganun, matigil na yung mga magugulong ganyan. Maka-forward tayo. Ang linaw ng sinasabi. Naniwala ka, basta't walang religion na tinitindig yan. Religion, mga patay spirituality. Ayun lang ang sagot eh. Napakalinaw ng talata, straightforward ng talata. Yung mga buhay, Alam mo, eto, bibigyan dyan. back to the scripture. Ako kaya ko na rin mag-StreamYard, kaya ko na rin mag-live. Baka gusto mong pumasok at doon tayo magsarbuhan. Magalang na usapan lang ha, walang bastusan ha. Kasi, nagpipilit-pilit ka dyan. Nagpipilit-pilit ka dyan sa hindi natin channel. Nakakahiya ka, ipipilit mo. Okay, doon na lang. Wala ka naman sarili na matindi. Putulin ko na ito kasi Sige Brad. ubus na tayo sa oras. Okay. Salamat. Kasi ganito ang aking Nailahat kong Ayan, salamat na lang sa inyong dalawa. Salamat na lahat. sa iyo, Brad. Ito ay ano lang naman. Brad, back to the scripture. Malamang sa susunod na buwan, magla-live ako. Pumasok ka at magsarguhan tayo. Ay, isang magandang usapan lang. Discussion. Discussion lang. At makita natin kung paano kasi isang oras natin dito eh. Ay, walang resibo. Mamagong project tayo. Ano gusto mo? Kailan natin i-schedule at bigyan kita 2 oras, tayong dalawa lang. Brad Hazel, mag-message ka lang dyan eh. Kita ko naman yung comments mo eh. Oo. Salamat ka lang pala sa'yo, Brad Hazel. Okay. At saka sa mga nang binigyan at buhat at sa'yo. Mag-exit na ako. Okay, sige. Salamat. Okay, sige, salamat kaibigan na. Pero yun, ahamunin kita ng debate doon sa channel ko mismo. John, sige lang. Okay, sige. Okay. Ayan, maganda. Salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Salamat sa oras po ninyo na ibinigay dito sa akin. Mga kaibigan na nanonood, hindi kami magkapare-pareho po, no? Ayaw ko na lamang po makipagsingitan kasi mas lalong magulo, mga kaibigan. So, salamat sa mga nakantabay. Ganon din si kapatid na Jeremy. Hindi ka po nakapagsalita, no? Si kapatid na Romeo, sayang yung oras ni Brad Hazel na bulabog. Aral pang mental, wala sa hulog yung aral ni Dayon. Ayan. Salamat kapatid na Hazel, pupulit na lang kayo kaibigan, walang personalan. Ayan, salamat din kapatid na Michael Babia, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. Sige kapatid na Romel, salamat din. Isang sentence lang ako, Brother Sela. Salamat din sa mga nagko-comment kasi hindi ko naman dapat ikahiya o ikatakot
yung tindig ko naman. Kasi meron po akong registered nga na pangalan na. Now, may request po ako dyan na kung sakali yung mga sumasali, limited sila, hindi sila yung mangunguna sa kwentuhan. Kasi po, yung kanilang ipinipili, walang doktrina na sinusunod, hindi nakasulat sa kanilang iglesia. Wala silang iglesia eh. Kaya ngayon, kaibigan, pasensya ka na, naghamon ako ng discussion doon sa kay BTTS dahil nga, ang haba ng oras na nagagamit, hindi kami nagkakasundo. Ngayon, pagka pumatol siya sa aking channel, talagang doon kami magsasarbuhan. Pwede na kasi ako, Brad Tessel, ngayon na mag-live naman mag-StreamYard. Oo. Kaya ngayon, ito kaibigan, kung bakit nilalagyan ko ng reaction ng video, yung ating mga video, yung video mo sa video ko, kasi nailagay tayo sa tamang timing na tayo ang magkasabay, na magkaiba ang tinitindigan tungkol sa belief. So, pasensya ka na, talagang ganun talaga mangyari. Tinan mo, magsasalita ka ng mga gumagamit ka ng word laban sa akin, di gaganon din ako. Kasi pag walang magkatunggali, wala tayong mararating na magandang patutunguhan yan. Kaya kailangan meron po tayong katuwang. Di ba? Oo. Kaya maraming salamat kaibigan ng Kel, Oo, walang problema to, kapatid na Dajon. Ako ay naman, wala naman po akong sama ng loob sa inyo. Kung nakapagsalita man ako ng medyo masakit siguro para sa pandinig po ninyo, yun lamang po ay sa aral lamang po, mga kaibigan. Pero sa personal, wala naman Naiintindihan ko yan, kaibigan. Naiintindihan ko yan kasi nga, nandun tayo sa magkabilang panig para nang sa ganun, maliwanagan tayo kung alin ba ang mas tama sa atin. Di po ba? Okay, Babay na po mga kaibigan. Yes, okay. Kapatid na Back to the Scripture, salamat din, no? Maraming salamat po sa inyong lahat, pati sa mga kaibigan natin at taga-MCGI. Maraming salamat po sa inyong lahat. Baka meron lamang po kayong mga katanungan sa akin, hindi niyo po may tatanong.